Ako ang pinakagutom na sales, makakabenta ako. Isipin mo, from boss sa Axie to nagbibigay ng flyers. Do you think everything really led to you being here? Lahat ng mga aral na natutunan ko that 7 years, lahat yan na-apply ko ngayon sa content. Ang lagi kong mindset, yung bash gagawin kong cash. How can they keep up this positive attitude in life? Just focus sa magagandang bagay. Mahirap na yung life, wag mo nang pahirapan. Nasa ako sa sales. Eto na, nasa sales na ako. Pero nagka-content na ako nito. Okay. Ang content mo ay fit check na? Hindi pa? Hindi. Medyo ano na. Comedic. Oo, medyo comedic na tayo. Medyo nahahanap ko na yung niche ko. Medyo illegal na yung ano mo. Hindi pa. Okay. Kasi hindi, yung illegal content ko. Guys, kailangan nyo mapanood yung content niya para magets nyo yung sinasabi na, basta panoorin nyo, okay? Hindi naman ako yung hindi ako yung namili ng niche ko. Yung viewers ang namili ng niche ko. And mabalik tayo, okay, nag-sales ako. Nag-sales ako. Sabi ko, ako ang pinakagutom na sales, makakabenta ako. Pagpasok ko dun, boom, problema. Pumapasok ko dito rin sa Ortigas. Pumasok ko sa Ortigas nang wala akong pera. May cash ako, pero parang basically utang na siya. Utang na siya. Parang utang na siya sa girlfriend ko. Ganun ang nangyayari. Yeah. Been there, done that. Yeah, okay. Wala na eh. Utang na siya para ako makagalaw. Pumapasok ako ng Ortigas, kumakain na talaga ako sa bahay ng sobrang dami. Kasi wala akong budget para kumain sa Ortigas. Mahal yung pagkain. Hindi ko kaya. Yeah. Tapos kapag nagbabaon ako, hindi ko alam kung ninanakaw ba or kinukuha ko yung release ko ng mga kapatid ko, yung baon nila. Kinukuha ko yun kasi yun yung pagkain ko along the way. Pag gutom na gutom ka na pauwi, hindi ako makakapag-McDo. Wala akong pera for that. Yun, yung release ko lang. And sobrang wild din nun kasi parang a few years ago, sobrang dami mong pera. Yes. Sobrang daming cash. Yes. Tapos umabot ka sa point na ni 100 wala talaga. Wala. Nung time na talaga yung sabi ko, nag-iigib ako ng pera. Ganun. Tapos ngayon, wala akong masalok. Wala talaga. Ang hirap niya. Ang hirap talaga nung nag-work ako sa sales. Then, ayun yung pumasok yung content. Diyan na yung medyo may brand deal na. May brand deal na pumasok. Kahit off the record, anong brand yan? Hindi ko na alam eh. Hindi mo na naalala? How much ang... 1.5. 1.5? Okay, so at least may pang lunch ka na sa Ortigas. Oo. Yung 1.5 na burn out ako. Ay, yung parang sa Ortigas, sabi ko, ang hirap pala ng ganito. Hirap pala ng sales. Na-burnout ako na. Kasi hindi ako kumakain eh. So, nakaka-burnout siya. Yeah. Kailangan mo siyang i-sustain. So, that time, kahit wala akong pera, pumunta akong Pizza Hut. In-order ko lahat ng gusto ko, sabi ko. Tapos... Mag-isa mo lang? Isa lang ako. May iyak-iyak pa ako nun habang nasa Pizza Hut ako. Sorry, na-imagine ko, sobrang redemption arc nung kumakain kang pizza mag-isa, tapos lahat ng in-order mo nandun. Sarap ng kain mo, parang ito yung pinakamasarap na pizza sa buong buhay ko. Talaga. Promise yun talaga. Pizza Hut, baka naman. Pizza Hut, alam mo na. Kasama ka sa kwento ko eh. Ayun. Then after that, kumain ako, doon na, medyo nahanap ko na yung niche ko. Tapos sa sales, natanggal ako. Ay, hindi ako natanggal. Tinanggal ako sa sales. Medyo nakikilala na ako ng mga manager na, uy, ano yan ah. Ito yung ang lala na ng content niyan. Medyo nagsa-surface na eh. Nakikita na ng manager ko. Tapos medyo nahihiya na ako. Nasa, kami, dahil sales ako, bibigay ako ng flyers. Isipin mo, from boss sa Axie, from manager ka eh, to nagbibigay ng flyers. Yeah. Ang bigat niya. Parang, ano na naman to? Dito na naman ako. Nasa babang-baba na naman. Akala ko nakaangat na ako nung nag-corporate ako. Sales. Ayun.
Nagbigay ako ng flyers, tas grabe. Sabi ko, ano ba to? Ba't nagbibigay ako ng flyers? Sobrang old school na nito. Hindi na gumagana to. Totoo. Bakit di na lang kayo maglagay na stante dyan, QR code, scan na ito. Doon nyo na makikita yung details. Kasi kung gusto talaga bumili niyan, bibili yan. Yeah. After na tinanggal ako, Sorry, sales, hindi na ito insurance. and real estate. Okay. So, yung mga parang may mga stand, mga booth, gano'n, Oo. tas nagbebenta ng mga real estate, gano'n. Oo. Nanghihingi pa ako ng sign-on. Sabi ko, magki-quit na ba ako? Ifo-focus ko na yung content. Kasi may brand deals na kahit papaano eh. Tapos, Hindi, so, nakabenta ka ng real estate? Hindi. Gano'n ka katagal? mga 4 months, 5 months. Okay. Hindi ako nakabenta. Mahal eh. Hindi, tsaka yung market doon is medyo down ang condo. Okay. Ayun, tinanggal ako sa work. Yung mga katrabaho ko, parang medyo nanghihinayang, nalulungkot. Pero ako sabi ko na naman, ang gandang kwento dito. Ganun naman ako. Kasi, I'm a very, very positive person. Pero hindi ko, optimistic ako, pero hindi ko tinatanggal yung pagka-realistic ko. Yeah. Kasi hindi ka pwedeng optimistic lang eh. Hindi, lahat ng sobra talaga mali. So, nasa gitna lang ako. Nung time na yon sabi ko, baka sign na to. Sige na, tanggapin ko na yung content. Tanggapin ko na siya, yakapin ko na. Okay. Nag-usap pa kami ng girlfriend ko. Sabi ko sa girlfriend ko, baka ma-delay tayo kasi hindi ko na alam eh. Nasa point, isipin mo, 5 years before, akala ko I'm top of the world. Now, nasa core talaga eh. Sabi ko sa girlfriend ko, baka ma-delay tayo. Pag hindi nag-work yung content ko in 6 months, magko-corporate na ako. Kaya ako na, patayin ko na yung apoy ko. And sabi niya sa akin, hindi. Tuloy mo yan. Hindi kita papabayaan. Parang ganun yung, ang tagal ng usap namin nun. And grabe, parang may iyak talaga ako nun. Kasi, bihira sa babae yung makita yung potential mo. Yeah. Bihira sa babae yung pagkatiwalaan ka ng down ka. Nasa generation natin na gusto, nasa settled na, nasa king na yung, di ba? Pero siya yung nagtiwala na, hindi, sige, tuloy mo yan. Lalaban natin. And yun na yung nangyaring, sige, yakapin ko na. Tinanggal ako sa work. Sabi ko, pauwi ako nun, tuwan-tuwa ako. Gandang story ito. Pero, guys, privilege ang work. Huwag niyo sasayangin yan. If, sabi ko nga sa inyo, nakakain pa naman ako. So, hindi pa siya sobrang down ng life. Yeah. As long as nakakain ka, or pinapakain ka ng work, huwag mo alisan. Ako, sumugal lang talaga ako. Sinsugal. Baka wala na to lahat eh. Ganun. Nung napasok ko yung content, ang galing, doon mo masasabi na if para sa yan, hindi ka talaga papabayaan. Yeah. Ayun, yung nag-content na ako, wala, non-stop na. Doon na na-apply yung, ako yung pinakagutom na content creator. Kaya kung mapapansin nyo, yung content ko, minsan 5, minsan 8, daily. Talaga? 8? 8. Dumating sa point na nafa-flag na ako ni TikTok na parang bot. Kasi every hour ako nagpo-post. Talaga? Oo. Damn! Okay. Ang diskarte ko sa content, parang panayan. Ganito ko siya tignan. Mag-aaraw lang ako na mag-aaraw hanggang sa tamaan ko. Wala akong pake kung hindi ka tamaan. Tsaka, eto, bago ako pumasok sa content, sabi ko, akala ko kasi nagmamatter yung followers. Yeah. Kasi nagmamatter naman, pero very minimal. Yeah. Yung followers, sabi ko, gusto ko makapag 1 million followers sa TikTok. And para mangyari yun, kailangan ko mag 1 million videos. Kasi sabi ko, isang video lang ako, may isang mag-follow, okay na ako. And grabe, kaya content lang ako ng content. Wala akong pake kung mag-viral siya o hindi. Yeah. Pero syempre may data pa rin naman. Naaral mo pa rin naman as much as possible. Pero yun ang diskarte ko. Like, upload lang ng upload. Kaya kumari naging friends mo ako sa TikTok, maano ka eh. Posted. Kumari content creator ka, baka
Kagi, nag-post na naman siya. Nag-post na naman siya. Ganun. Yeah. Doon na umaabot sa point na ako na mismo yung nagpapahinga. Like, stop muna. Grabe na eh. Pero naaano na ako eh. Like, gigil talaga ako. Yeah. Gigil ako mag-content. I think if meron parang isang biggest na nakuha ko rin sa'yo na especially when you're starting, it's a volume game. Na parang paramihan lang talaga to. Whether it's, for example, sa opportunities na, sige, corporate ka, go. After ng corporate, go. Try ka isa. Like, kailangan mong mas maraming matry, mas maraming experiment para mas mabilis yung paghanap. I could argue na, from 17 up until, how young are you right now? 25. 17 to 25. It's still like 8 years. Parang, some people will say, no, ang tagal niyan. But it's really, parang yung iba, it takes them 20 years, 30 years. Kasi ang bagal nilang mag-try. Alam mo yun, ang bagal nilang sumugal. Ganyan. And even with content right now, it's like, sugal din pa rin naman siya. Na-try, sana pumutok, sana mag-viral. Kung hindi, okay lang din. Move on to the next one. And it's that volume na, sige, yung iba, mas magaling kayo sa akin, pero di niyo ako matatapatan sa sipag ko. Oo, yun. Hindi niyo ako matatapatan. Sabi ko, ako ang pinakagutom na content creator dito sa Pinas. Parang ganun ko siya tignan. Na pag tinatamad na ako, hindi, ikaw ang pinakagutom. Ayun, ganun yung... Tsaka, wala eh, nagtuloy-tuloy na eh, nag-snowball na eh. Yeah. Sobrang nag-snowball na. Yeah. So, do you think, yung pagsabog mo ng content mo, paano ba? Do you think na it's a total of like the whole 7 years? Like now looking back, parang nakita mo lahat ng nangyayari. 'Di ba? Parang do you think na parang everything really led to you being here? Hindi ako hindi ganito kasi sineryoso ko yung content, ayun nga, July last year. So, parang 1 year pa lang. Yeah. And yung iba, yung sabi ng tao, grabe naman to. 1 taon pa lang, sinuwerte na. Pero hindi nyo, kasama yun eh, lahat ng mga aral na natutunan ko that 7 years. Actually, kahit ng pagkabata ko, lahat yan na-apply ko ngayon sa content. Yeah. And yung, for example, yung content ko, very more on illegal. Di ba? It happens eh. Yun yung nangyayari sa mundo natin ngayon. That is very true. Na ito, scam to Nangyayari talaga yan. Yeah. Nakakalimutan lang natin lumabas. Minsan nakafocus na kasi tayo sa social media na hindi mo na nakikita yung outside world na, nangyayari pala to. Shucks, I forgot yan yung sa scam, di ba? Na parang, gusto mo kumita na mabilis? Gumawa ng illegal, something like that. Na parang, it's really funny. But if you think about, ako rin kasi na-scam ako eh. Na-scam ako ng 2.7 million. And yun din yung mindset ko eh, na kailangan kitain ko na kasi ito eh. Na-scam ako. So parang nung narinig ko yun, medyo natamaan ako na parang, yep, sige, kulit nyo ha. Gusto nyo mabilis na pera, gumawa kayo illegal. Kasi yun lang talaga yung paraan. Parang ganon. So parang, again, super funny ng content mo. But it's really, yung, on the other side na hindi na highlight ng mundo at mga magagaling magtago dyan. Ganun talaga yung nangyayari. Nakakatawa nga. Hindi ko kayo ini-impluwensyahan. Ini-expose ko nga sila, to be honest. Yeah, oo. And sana magets yun ng iba. Kasi minsan may mga messages sa akin na hindi ko pa titigil. Yung mga ganang... Pero sa kabilang banda, may mga natutuwa naman. Like, ganyan yung ginawa sa akin. Buti na lang na-expose na. Yeah. Buti na lang ganito. Ganyan ba talaga? Tapos may mga nagsasabi rin na ikaw yung nakakatawa sa puso na may marinig ka sa mga tao na natutuwa sila sa content mo. Grabe yun. Lalo na sa Reddit. Wala akong Reddit, pero nakakabasa ako ng Reddit. Si Melo, may Reddit. Lagi na-notify. Ayun. Nakakatawa na nababasa ko, na-enjoy nila, naiintindihan nila yung content. Yeah. Grabe talaga. Grabe yung pangyayari. And buti talaga, naintindihan nila. And buti sobrang yakap yung audience na nakakatuwa eh. Nakakatawa. Yeah. Ganun niya, hindi yung parang ang sama naman ang ugali nito. Hindi siya ganun. Hindi ako tinik. Sobrang thankful ako sa audience na ganun siya. Yeah.
Now na, I think, if how is it outside? Nakikilala ka na ba ng mga tao? Oo. Oo. Anong mga interactions nyo ngayong nakikilala na nila ang mastermind? Ay! Ang weird lang na tinatawag akong, uy, si illegal. Ganun nila ako usapin. Pero somehow, okay lang kasi ang hirap gumawa ng branding. Yeah. And luckily, nahanap ko yung branding ko. Yeah. Tapos, in-expect ko naman. In-expect kong may magpapapicture. Yeah. In-expect ko yan kasi nga, planado eh. Uh-uh. Planado siya kung paano ko sisimula. Alam ko na yan. Kaya nga yung bash, wala. Alam kong may magbabash siya. Yeah. Kasama sa plano yan. Oo, kasama sa plano yan. Ang lagi kong mindset, yung bash gagawin kong cash. Ganun ako siya tignan. Ayos yun ah. Oo, Okay. yung bash gawin mong cash. Kanina mo pa sinasabi na parang planado to. Planado talaga to lahat. Mm. And I love it kasi more than for me on the side of like medyo naman ako dito medyo spiritual ako dito, pero it's more of like me manifesting intentions, goal setting, yun ang mga ko eh. Pero literally sinasabi ko rin talaga, alam ko to, sure ako mangyayari to. Right? Planado ko to. Parang ganun. Kasi yan ang intention ko, I'll make it happen yes. whatever happens. So for you, ano yung parang next step mo in terms of like, do you have like mga plans na for like how this will evolve for you, or like are you still like in the exploring phase pa lang sa content mo? Sa content ko, mas more on nag-explore, nagta-transition na ako. Medyo pinipili ko na ang lifestyle content. Nice. Yun, Nakita ko yan. Nag-fit check kayo after kayo magana. May mga ganun na akong content na lumalabas ako. Which is ang ganda kasi ito na yung ginagastos ko yung perang hindi ko pinaghirapan. Yes. Ganun din. Siya eh. Nasa branding ko siya. Kasi di ba pag sa illegal, di mo pinaghirapan yan. So, dun sa lifestyle ko, parang ito yung mga perang hindi ko pinaghirapan, guys. So, yeah. Very creative. Ang taba ng utak mo. So, kudos to you on that. One of the things that I really like about your vibe, and even the short time na nag-usap tayo ngayon dito, is just how positive you are. You mentioned kanina, sobrang positive mo. But can you share, maybe para sa mga tao na nanonood ngayon, like how can they keep up this positive attitude in life? Mahirap na yung life. Wag mo nang pahirapan pa. If iniisip mo lagi yung negative, mangyayari yan. Mangyayari yung negative. Just focus sa magagandang bagay. Lagi kang maghanap ng kung 99% nangyayari negative sa'yo. For example, sa akin, natanggal ka sa trabaho, nakakaiyak yun. Pero ang sabi ko, ang gandang kwento na ito. Diba? Lagi mong, kahit, i-gaslight mo na yung sarili mo eh. ikaw na lang susuporta sa sarili mo, diba? Kasi, for example, yun, nabully nga ako ng first 6 years. Kung iisipin ko siya na nabully ako, madadown talaga ako. Sobrang nakakalungkot siya. Pero kung iisipin mo in a brighter side na, ito, magiging kwento ko to, maganda to, tapos yung mga natutunan ko nun, i-apply mo. Yeah. Like, bakit ka ba, mag-contemplate ka talaga sa sarili mo na self-awareness siya. Yeah. Na, bakit ka nabubuli? Baka wala kang boundaries. Yeah. Baka nagpapa-apekto ka sa iba. Katulad kasi, inaasar ako dati, iyakin. Umiyak ako. Alam mo yun, talagang aasarin ka kasi, ganun eh. Ayun, just be positive palagi. Yeah. Kasi, tsaka naniniwala ako na, parang favorite ako eh. Favorite ako ng mundo. Yeah. Ganun ko siya laging iniisip. Para pag may nangyayari sa akin, may plano to. Yep. May plano kung bakit nangyayari. Lesson lang yan. Yeah. Sabi mo, at the age of 21, natalo ka na ng ganun kalaki. Parang, ang bigat niya na eh. Yeah. Depressing na siya. Pero kung basta maghahanap ka lang talaga ng 1%, kahit 0.1 pa yan, hanapan mo ng positive. Yeah. And yung buhay mo magbabago eh. Yep. Perspective talaga. Yeah. Definitely. Thank you so much sa pag-share niyan. I'm sure there's gonna be people's gonna watch this na parang di nila ina-expect na masasabi mo itong mga sinasabi mo ngayon. But I just wanna say, first of all, congratulations on your success in your content. I know
that this is just the start of you. Malayo Malayo pa. But honestly, no joke, parang when I was starting in my content creation, it's the same pattern. Like, I didn't find my niche found me. Yes. Everything is part of the story. Like, sobrang resonate ako sa mga sinasabi mo kasi dyan din ako nagsimula. Like, talagang lahat ng kamalasan sa buhay ko, thank you Lord kasi talaga, Grabe. kwento to. Gagawin ko tong magandang storya. So, I just know for a fact na sobrang layo na mararating mo. Sure yan, 100%. So, congratulations. And I'm very, very excited for you. And aabangan ko kung saan ka pa mag-progress in life and kung saan ka pa abutin ng mga content mo. But yeah, just to close this one as well. Of course, for people na maybe watching you in your content and seeing na, grabe pala yung pinagdaanan nito, no? So, kung ganyan pala, pwede rin pala ako sumakses sa buhay. Oh, no. One final message for the people who are watching right now. Maybe you can share a message on how could they pursue their dreams or whatsoever kahit na sobrang daming kamalasan nangyayari sa buhay nila. Kamalasan. Okay. Quote unquote. Ang message ko lang is ano ba? Don't ride the tide. Be the tide. Ano wag mong hayaang yung mundo yung magdikta sa gusto mo or kapag gusto mo mahirap talaga yan. Diba? Lahat talaga ng pagdadaanan mo mahirap. Kasi kung hindi yan mahirap, what's the point, 'di ba? Hindi yan amazing kung hindi mahirap. Yep. So, kung ano yung pinagdadaanan mo ngayon, just keep going. Basta gumising ka lang hangga't buhay ka. I-push mo yung pangarap. Wag mo siyang titigilan. And if hindi ka sinusuportahan ng circle mo ngayon, makakahanap ka ng circle na susuportahan ka. To be honest, sobrang wala to sa plano ko. Pinapangarap ko lang makapag-podcast before. Kasi ang hilig ko makinig ng podcast. And here I am sa yung first podcast na one-on-one pa is with Alex. So, grabing ano sa akin. Grabing relief and sobrang blessed for me. So, ayun, ang message ko, galingan mo lang in life. Tapos, huwag kang susuko. Very normal na pero ang bigat nun eh. Yeah. Sumuko ka na lang bukas. Ganun siya. Hindi naman Bukas. matatapos yung bukas eh. Yeah. And bukas ng bukas. Maraming salamat, Ichan. For sure, sobrang daming natuwa sa episode na to and sobrang dami ring napulot ng mga tao dito kasi ako, just hearing you talk, sobrang galing mo rin talaga magsalita kaya sobrang witty ng mga post mo, content mo. So again, congratulations and thank you so much for being here. Thank you so much for saying yes to this. And thank you sa lahat ng nanonood. If you enjoyed this episode, please don't forget to give this a like, a subscribe, a follow kung saan man kayo nakikinig sa Spotify, sa YouTube. Make sure you share this to as many people as you can. Sa Instagram, sa TikTok, lahat ng mga quotable quotes ni Ichan, i-share nyo dyan. Alam ko maraming clippers dyan. So, go ahead, share nyo to. And if you want to learn more about what Ichan does, I'll put his link down below sa description para mas masuportahan nyo siya and mas mapanood nyo pa yung journey niya and yung content niya. But again, I'm just really grateful na umabot pa kayong lahat dito. Thank you so much for all of your love and your support. Again, my name is Alec Cuenca. This is Small Talk, Small Conversations with Huge Impact. And I'll see you guys next episode. Peace.